Salamat po, boss. Kuya Shinghai, kapag nabuntis ako sa anak mo, magiging isa na akong maimpluwensyang asawa ni Pamilyang Su. Huwag kang malikot. Lumayo ka sa akin. Hindi mo na kaya, di ba? Ayos lang yan. Tulungan kita. Ang lalaking ito, ang ganda ng pangangatawan. Huwag. Huwag kang gagalaw. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Iha, panlalaking palikuran ito. Anong tinitingin-tingin mo? Lumabas ka. Bakit? Dahil ba hindi nagtagumpay ang masamang plano mo, kaya galit ka ngayon? Sino ka ba sa akala mo para pakialaman ang ginagawa ko? Napakabata mo pa pero hindi ka gumagawa ng mabuti. Ginagamit mo ang ganitong maruming paraan para akitin ng mga lalaki. Ako na ang gagawa para turuan ka ng leksyon. Naglakas loob ka na saktan ako? Kilala mo ba kung sino ako? Ako ang Jiang Cheng Pamilyang Shen Binibining Shen. Si Jiang Cheng Pamilyang Shen. Hindi ko kilala yan. Aalis ka ba o hindi? Kung hindi ka pa aalis, tatawag ako ng pulis. Ikaw. Matandang hukluban. Sinira mo ang plano ko? Lagot ka sa akin? Sinong tinatawag mong matandang hukluban? Iho, anong nararamdaman mo? Maayos ka lang ba? Ang init. Dadalhin kita sa banyo para mahimasmasan at para magising ang diwa mo. Ano ba ang nainom mo? At ang init-init mo? Napakainit. Anong ginagawa mo? Tulungan mo ako. Napakagaling ng batang ito. Parang isang laging nagugutom na tuta. Huwag kang mag-alala. Magiging responsable ako sa iyo. Ito ang 10 milyong dolyar. Bumalik ka sa akin kapag naubos mo na ito. Anong tingin mo sa akin? Isang aksidente lang ang nangyari kagabi. Hindi mo kailangang maging responsable. Nagkakamali ka ng akala. Ito ay ang dote ko para sa iyo. Dote, Naniniwala ka ba sa pag-ibig sa unang pagkikita? Ang singsing na ito ay ang minanang singsing ng Pamilyang Su. At ikaw, ang babaeng matagal ko nang hinahanap.
pero kakaharap lang natin. Kagabi lang tayo nagkakilala. Ayos lang iyon. Ipakikilala ko ang sarili ko. Su Xinghai, 25 taong gulang, may 2 doctorate degree, at CEO ng Su Group. Ano? Ikaw naman, Ako si Shulia, isang hotel server. Sa taong ito, masyadong malaki ang pagkakaiba natin. Hindi tayo bagay. sa pag-ibig, hindi mahalaga kailanman ang katayuan sa buhay o edad. Pangako, kapag pinakasalan mo ako, hinding-hinding hindi kita hahayaang makaramdam ng kahit anong lungkot. Ganto na ba talaga ka-agresibo? Ang mga lalaki ngayon? Maganda ka na? Mamaya ay ipakikilala kita sa mga magulang ko. Kukuha na tayo ng marriage certificate ngayong hapon. Ano? Ang batang ito, natuto na rin sa wakas at sabi ay magpapakasal na. Oo nga po. Nag-aalala pa nga ako na baka lalaki ang magustuhan niya. Basta't babae, kahit mukhang hayop pa iyan, bilang kaniyang ina, ay wala akong magiging reklamo. Tay, Nay, isinasama ko ang aking mapapangasawa para makita kayo. Shulia? Bakit kayo nandito? Kayong dalawa na dating kaklasiko. Napakailang naman na sa lahat ng makakaisang gabing pakikipagsapalaran ko ay ang anak pa ng dati kong kaklase at gusto pa niyang magpakasal sa akin. Anong dapat kong gawin? Magkakaklase po kayo? Mabuti kung ganoon, magkakakilala naman pala ang lahat. Nay, parang itinakda talaga tayong maging iisang pamilya. Anak, puntahan mo muna ang nilulutong pagkain at i-check ito. Sige, mag-usap muna kayo. Babalik agad ako. Anong gusto mong kainin? Kahit ano na lang, pumunta ka na doon. Sige. Shulia, napakawalang hiya mo. Noong nasa kolehiyo pa tayo sa business school, nilandi mo na ang asawa ko hanggang sa mabaliw siya sa iyo. Ngayon naman, hindi pa ba sapat na akitin mo ang asawa ko? Pati ba naman ang anak ko ay lalandiin mo? Honey, kumalma ka muna. Anong kumalma? Napakasamang babae mong matanda ka. Papatulan talaga kita. Huwag kang makipag-away. Kapag nakita tayo ng anak natin, tiyak na magagalit siya sa atin. Suhaumen, kailan naman kita nilandi? Hindi. Hinding-hindi niya ginawa iyon. Kung balak mo man akong akitin, kahit sa panaginip ay ikasisiya ko iyon. Nakukuha mo pang pumanig sa kaniya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kahit totoo pa, huwag kang magsalita. Tama na, Li Xiaoyan. Wala namang may alam na si Su Xinghai ay anak nyo at wala akong balak na makasama siya. Tigilan na natin ang kaguluhang ito dito mismo. Mabuti at natauhan ka. Kayong lahat, puro kayo nagbibigay ng sakit ng ulo sa akin. Lia, Wag mo na akong hahanapin pa. Hindi kita gusto. hindi ba napagkasunduan na natin? Nakukuha tayo ng marriage license ngayong hapon? Mayroon ba ang aking mga magulang na sinabing hindi maganda? Lia, wala silang kontrol sa aking desisyon. Ma, hindi ba palagi niyo akong minamadali na magpakasal? Ngayong nandito na siya, pinaalis niyo ba siya dahil sa galit? Alam niya na hindi siya nararapat sa atin, na hindi siya nababagay kay pamilyang Su. Anak, sa kabila ng lahat, isa pa rin tayong mayamang pamilya ng probinsya ng Huay. Ang mapapangasawa mo ay hindi dapat isang hamak na tagapagsilbi lamang. Ma, pagmamahal ang gusto ko, ang tao mismo, hindi ang antas sa lipunan. Chairperson. Ang mga ebidensyang nakuha ko sa hotel, na isa-isa na ba ang mga iyon ng maayos? Nasaan si Ziming? Ang panganay na amo at ang grupong Tesla ay nasa isang matinding alitan. Napakalaki ng hinihingi ng kabilang panig. Ihatid niyo ako roon.
Ang inyong mga hinihiling ay sobra na. Hindi. Ang aming mga hinihiling ay base lahat sa realidad. Kung wala ang tulong ko, hindi nyo mabubuo ang Gulf Oil Field. Sinasamantala nyo lang ang sitwasyon, isa itong pangingikil, hindi ako papayag diyan. Mr. Shu, may lumang kasabihan sa inyong bansa. Ang marunong sumunod sa daloy ng panahon ang siyang matagumpay. Ayaw mong matanggal sa proyektong ito, di ba? Walang hiya ka. Magnanakaw. Iyong tadaan, iho. Ituturo ko sa iyo ang katotohanan. Ang magnanakaw at ang negosyante, magkaiba lang sila ng tawag, pero pareho silang gumagawa ng paraan para makuha ang pera ng iba at isilid ito sa sariling bulsa. Bill, napakasaki mo pa rin. Diyos ko! Lia, salamat sa Panginoon dahil dinala ka niya sa harap ko. Ito ang mga ebidensya ng Tesla tungkol sa inyong iligal na kompetisyon. Bill, talo ka na naman sa pagkakataong ito. Shu, ikaw pa rin ay napakatalino at patuloy na. Nahuhulog ang loob ko sa iyo. Prinsesa, hayaan mong ialay ni Shu sa iyo bilang iyong pinakatapat na knight, ang isang magandang pagbati. Matagal na tayong hindi nagkita. Anong nangyayari? Magkakilala. Ano po ba kayo? Ikaw ba ang anak ni Prinsesa? Boss, tumayo na po kayo. Kalaban niyo po sila sa negosyo. Walang kalaban. Sa loob ng maraming taon, lahat ng ginawa ko at ang lahat ng aking pagsisikap ay para lang maging karapat-dapat para sa kaniya. Bilang pagpapakita ng tapat na hangarin, aalis na ang Tesla sa proyekto ng oil field. Hindi. Kaming mga taga-Huaxia ay naniniwala sa pagkapanalo ng lahat. Mabuting pagtutulungan sa atin. Mabuting pagtutulungan din sa iyo. Ang galing nyo pong magtago, ha? Kaya naman pala, marami na mayayamang lalaki ang humahabol sa inyo. Wala kayong pinipili ni isa man sa kanila. Ikaw talagang bata ka. Ano-ano na naman ang iniisip mo? Prinsesa, hindi ko alam. Kung may pagkakataon ba ako ngayong gabi na makasama ka sa isang hapunan? 45 taong gulang na ako. Matandang babae na ako. Bakit prinsesa pa rin ang tawag mo? No. Ang mga lumipas na panahon ay simbolo lamang ng iyong kagandahan. Mula sa pagiging prinsesa, naging reyna ka na. Ang edad ay hindi makakapagtago ng iyong kislap. Hindi lang tayo nagkita sandali. Naging masyado ka ng mapangbola at matamis magsalita. Sumpaman sa harap ng Panginoon, ang lahat ng sinabi ko ay galing sa puso. Tulad ng nakikita mo. Ang laki na ng anak ko. Kung gayon, para sa party ng tagumpay ngayong gabi, bilang katuwang sa negosyo, kailangang naroon ka. Sige. Kaysa sa prinsesa, mas gusto ko na tawagin mo akong reyna. Sige po, aking mahal na reyna. Hello anak. Magsisimula na ang piging. Bakit wala ka pa rito? May kinakausap lang kaming detalye ni Bill. Paparating na ako. Sige, mag-ingat kayo sa biyahe. Lia. Magandang dilag, pagkatapos mo akong pakinabangan, ay aalis ka na lang? Hindi iyan tama? Sinabi ko na sa'yo, isang pagkakamali lang ang nangyari kagabi. Ngayong nahanap na kita sa wakas. Bakit naman kita hahayaang makaalis? Anong ginagawa mo? Maraming taong nakatingin sa atin. Eh di hayaan mo silang manood. Gusto kong malaman ng buong mundo at maging saksi sa ating kaligayahan. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng ibang tao? Sino ang babaeng iyan? Ang lapit niya kay Su Xinghai. Bilisan mo, sabihin mo kay Bixuan na may umaakit sa asawa niya. Anong tinatawa-tawa mo? Natawa ako dahil nakahanap ako ng ganito kagandang asawa. Hormones lang yan, hindi pag-ibig. Dahil tapos na tayo, huwag mo na akong gambalain. Hindi ko alam kung naniniwala ka sa pag-ibig sa unang tingin. Pero ang sabi ng puso ko, ikaw na talaga ang itinadhana para sa akin na babae. Kahit sino, kaya namang mambola. Kung gusto mo talaga ako, patunayan mo sa akin. Patunayan?
Xuan, pumunta ka na sa entrance ng hotel. May babaeng sinusubukang akitan si Su Xinghai. Ang walang hiyang iyon. Mukhang may ugnayan pala sila ni Su Xinghai. Siya nga. Aalis ka ba o hindi? Tatawag ako ng pulis kapag hindi ka pa umalis. Sige lang. Ang gamot na ibinigay ko ay ginamit mo lang pala para makuha si Kuya Xinghai. Bantayan niyo siya ng maigi. Darating na ako agad. Anong ginagawa mo? Sinabi ko na sa'yo na hindi tayo pwede. Hindi mo pa rin ba ako pinaniniwalaan? Pangako! Si Shulia lang ang gusto ko. Sa buhay na ito, sa susunod, at sa darating pa, si Shulia lang ang mamahalin ko at wala nang iba. Talagang mapilit ka. Pero ang pagpapakasal ay hindi lang para sa ating dalawa. Basta't pumayag ka, magiging maayos ang lahat. Nasa loob na ang mga magulang ko at gagawin ko silang saksi sa harap ng lahat para kilalanin ka bilang manugang ni na pamilyang Su. Maghintay ka sa magandang balita. Hintayin mo ako. Ang bilis talaga ng panahon. Tumatanda na talaga tayo. Nasaan ang matandang walang hiya? Andoon siya. Xuan, anong gagawin natin? Susunod kami sa utos mo. Anong gagawin? Gagawin ko siyang miserable habang buhay. Ikaw, Ikaw na babaeng walang hiya? Maghapon hanggang gabi ay nang-aakit ka ng mga lalaki kung saan-saan. Talagang wala kang kahihiyan. anong pinagsasabi mong kalokohan? Siya ang may gusto sa akin. Magkakagusto si Kuya Xinghai sa iyo? Kung hindi mo lang siya sinamantala habang lasing at gumapang sa kama niya, sa tingin mo ba ay titingnan ka pa niya kahit isang saglit lang? Nasa loob lang ng ballroom si Su Xinghai. At kung hindi ka naniniwala, pumasok ka at tanungin mo siya. Susubukan mo pa akong lokohin? Hawakan niyo ang babaeng walang hiya na ito. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, sabi. Kung hindi mo lang sinira ang plano ko, dapat ay noon pa ako nagkaroon ng anak kay Kuya Xinghai para maging manugang na ni pamilyang Su. Kahit wala pa ako, hinding-hindi magkakagusto si Su Xinghai sa isang babaeng mapanlinlang na katulad mo. Lumalaban ka pa? Ngayong araw ay titingnan ko kung gaano talaga katapang ang dila mo. Walang hiya ka? Ahas ka at inaagaw mo ang lalaki ko. Shen Bixuan. Bitawan mo ako. Paulit-ulit mong sinasabi na si Su Xinghai ang lalaki mo, pero may hawak ka ba na pamanang singsing ng pamilya nila? Anong sinabi mo? Hinahamon mo ba ako? Sige. Hindi ba nakuha mo ang loob ni Kuya Xinghai ng husto? Nasa loob ng banquet hall ang mga magulang niya. Mga kababaihan, kunin mo ang walang hiyang matandang babaeng iyan at kalad ka rin papasok. Ngayon, sisirain ko ang pagkatao niya. Sa tingin mo ba sa gagawin mong iyan, magugustuhan ka ni Su Xinghai? Ang pagiging arogante mo ay mas lalong magpapasuklam sa kanya sa iyo. Ngayon ay natatakot ka na? Sayang naman, huli na ang lahat. Ako, takot? Ako ang pinuno ng pamilyang Shu. Ang piging na ito ay inihanda ni Bill na sadyang para sa akin. Talagang nagiging malala na ang pagyayabang mo. Pamilyang Shu, iyan ang pinakamayaman sa Daksha. Dahil hilig mong magpanggap, pagbibigyan kita hanggang sa magsawa ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi ba sinabi mong si Su Xinghai ay nasa banquet hall lang? Nasaan siya? Siya? Tapos ka na pero ayaw mo pa ring magsisi. Anong gagawin mo? Ito ang pagdiriwang ni President Tesla para sa pinuno ng pamilyang Shu.
isang malaking selebrasyon. At gumagawa ka rito ng gulo? Gusto mo bang mapahamak? Tita Lee, ang matandang babaeng ito ay paulit-ulit na inaakit si Kuya Shinghai. Hindi ko na matago ang galit ko, kaya Shulia. Ayos iyan? Talagang hindi ka pa sumusuko at nagawa mo pang humabol hanggang dito. Li Xiaoyan, magkaklase naman tayo dati. Pakisabi sa kanila na tumigil na. May oras pa para magbago. tumahimik ka, masamang babae. Tita Lee, kung malalaman ng mga kaklase mo na ang anak nila ay nagkagusto sa iyo, anong mukha pa ang ihaharap ni Tita Lee sa kanila? Hindi. Siya ay tunay na kaklase ko. Tita Lee, makinig ka sa paliwanag ko. Anong gagawin mo? May gana ka pang banggitin ang pagiging magkaklase natin? Huwag mong isiping porke nilandi mo ang anak ko, ay makakapasok ka na sa mayamang pamilya. Sinasabi ko sa iyo, Shulia, hanggat nabubuhay ako, hinding-hindi ka makakaapak sa pinto ng pamilyang Su. Lumayo ka sa anak ko. Naintindihan mo ba? Li Xiaoyan, wag mo akong pilitin. Saan kita pinipilit? Magsalita ka. Ano naman kung pilitin kita? May magagawa ka ba kung pilitin kita? Kunin ang disinfektante. Linisin ang katawan ng masamang babaeng ito. Sige po. Masyado siyang mapangahas sa bata pa. Ngayon, pagsasawaan mo ang gusto mo. Ibuhos mo. Ipagpatuloy ang pagbuhos. Tigil. Ma, nawawala ka na ba sa sarili mo? Oo. Pinapabaliw mo ako sa ginagawa mo. Nagpakahirap akong palakihin ka ng mahigit 20 taon. Ayaw mo sa marangal na babae, pero pinipilit mong pakasalan ang masamang babaeng ito. Ako ang nanay mo. Ayaw kong makitang sinisira ang buhay mo ng iba. Tama. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang itsura ng taong ito ngayon. Gusto niyo ba akong gawing katatawanan? Su Shinghai, ilabas mo ang mana mong singsing ngayon din at isuot mo sa akin. Mula sa sandaling ito, ako na ang magiging asawa mo. Ale, halos menopause ka na, pero gusto mo pa ring maging manugang ng pamilyang Su? Ang lakas din ng loob mong mangarap. Mga tao, halik kayo at tingnan nyo ito. Ang matandang babaeng ito na walang hiya. Pinipilit pa ang young Master Su na pakasalan siya. Sinungaling ka. Ang babaeng ito ay ang tanging minamahal ko sa buhay. Hindi ko hahayaang may kahit na sino ang mang-insulto o manira sa kanya. Dahil kung hindi, ituturing niyo akong kaaway, pati na ang buong pamilyang Su. At hinding-hindi ko kayo tatantanan. Kuya Shinghai, nagbibiro ka ba? Ang babaeng iyan, ano ba ang laban niya sa akin? Akala mo ba talaga ay hindi ko alam? Ikaw ang naglason noong araw na iyon. Anong ibig mong sabihin? Napakasama mong babae. Kahit sa dulo ng buhok ng aming Lia ay hindi ka uubra. Anak, tama na ang kalokohan. Hindi lang sa pagiging manugang, kahit pa maging aso siya ng pamilyang Su, ay hinding-hindi ko siya tatanggapin. Tama na. Ako ang magpapasya sa kasal ko. Kahit na ikaw pa ang ina ko, wala kang karapatang makialam sa buhay ko. Sa mundong ito, walang kahit na ano o kahit na sino ang makakapigil sa pagmamahal ko sa kanya. Lia, pakasalan mo ako. Hindi ako makapaniwala na pakakasalan ko talaga ang anak ng dati kong kaklase. Ngayong pagkakataon na ito, paano ko ito sasabihin sa anak ko? Tumututol ako. Kung maglalakas loob kang pakasalan siya, simula ngayon puputulin ko na ang ugnayan natin bilang mag-ina. Ma, kung talagang hindi mo siya kayang tanggapin, mula sa araw na ito, maghihiwalay na tayo ng landas at mabuhay ng payapa sa sarili nating paraan.
Dahil wala ang singsing, tingnan natin kung paano ka magpo-propose. Ibalik mo sa akin yan. Wala nang katarungan. Ang anak na pinaghirapan kong alagaan sa loob ng 20 taon, para lang sa matandang babaeng yan, ay nagagawa ng apihin ang sarili niyang ina. Napakawalang galang talaga. Ma, kung talagang ayaw mong ganap na maputol ang ugnayan sa kaisa-isa mong anak, ibigay mo na iyan sa akin. Ito ang pag-aari ng pamilyang Su. Nang walang pahintulot ng iyong lolo, walang pwedeng gumaraw nito. Oo nga, Kuya Shinghai. Para sa matandang babaeng iyan, kalalabanin mo si Tita Lee. Hindi iyan sulit. Oo nga anak, ano man ang mangyari, hindi ka dapat sa harap ng maraming tao. Sumusuway sa iyong ina. Padating na ang lolo mo. Kung gusto mo pang maging maayos ang lahat, bilisan mo nang makipaghiwalay. Sa masamang babaeng iyan. Ano ang kaguluhang ito? Narito na po kayo. Mga wala kayong silbi. Papa, kailangan niyo po akong kampihan. Ang masamang babaeng ito. Noon ay sinubukang akitin si Haumin pero nabigo. At ngayon naman ay ang anak ko ang inaakit niya. Ano? Ikaw? Kayo na ba talaga ng apo ko? Ako. Mabuti. Napakahusay. Aking apo, mahusay ang ginawa mo. Pa, ito. Ano po bang ibig ninyong sabihin? Wala naman akong ibang ibig sabihin. Dati ko pa sinasabi sa iyo na si Lia ay isang edukado, marangal at maaasahang mabuting babae. Dapat mong gawin ang lahat ng paraan para pakasalan siya. Pa, nililigawan ko po siya. Pero hindi niya nagustuhan ang anak ninyo. Nililigawan? Wala kang silbi. Tingnan mo, ang anak mo, hindi ba nakuha niya ang loob niya? Si Lia ay pumayag na mapabilang sa pamilyang Su. Ito ay para sa ating lahat na isang napakalaking biyaya. Pa, bakit po ba kinakampihan ninyo ang tagalabas? Ako po ang manugang sa pamilyang Su. Nakapasok ka sa pamilyang Su dahil lamang sa pagkabigo ni Haumin na hindi niya napakasalan si Lia. Kung hindi, tingin mo ba ay makakatapak ka sa pintuan ng pamilyang Su? Pa, kahit gaano pa kahusay si Shulia, mahigit 20 taon ang agwat nila. Ani Shinghai, Ano naman ngayon, mas matanda ako sa biyenan mo ng 20 taon. Sa tingin ko, masyadong mahilig manghimasok ang iyong ilong sa mga bagay na wala kang pakialam. Kung may oras ka, magbasa-basa ka na lang. Huwag kang gumawa ng kung ano-anong gulo sa bahay na nagiging dahilan ng kawalan ng katahimikan sa tahanang ito. Lia, patawad sa nangyari. Pasensya na at naghirap ka. Sa usaping ito, ako ang magdedesisyon para sa iyo. Tumututol ako. Sa anong paraan mas naging mabuti ang matandang babaeng iyan kaysa sa akin? Tutol ako. Ang matandang babaeng iyon, anong mas maganda sa kanya kaysa sa akin? Tutol ka? Sino ka ba sa akala mo? Para pakialaman ako? Isa kang masama at malupit na babae. Ni isang hibla ng kanyang buhok ay hindi mo mapapantayan. Tita Lee, tingnan niyo po siya. Pa, si Shulia ay isa lamang matanda at malanding serbidora. Hindi sila bagay ni Shinghai. Anong problema sa pagiging serbidora? Anong problema kung may edad na? Anong batas ba ang nagsasabing kapag malayo ang agwat ng edad ay bawal nang magpakasal? Dahil ba magkaiba ang katayuan sa buhay ay hindi na pwedeng magmahalan? Nagmaahalan sila ng kusa. At isa pa, sino ang nagturo sa iyo ng ganyang mababang pagtingin sa trabaho ng iba? Pauli-ulit mong sinasabing serbidora lang siya. Sa tingin mo ba, napakataas ng uri mo? Ako, Anong ako? Ibigay mo ang minanang singsing ng pamilyang Su. Ngayon din. Kung hindi, huwag mo nang asahang makakaapak pa sa pintuan ng mga pamilyang Su kahit kailan. Ipinahahayag ko, ang kasalang ito ay pinal na. Sinabi ko na yan. Sino pa ang tututol? Ikaw,
Napakasama mong matanda ka. Anong klaseng taktika ang ginamit mo? Shen Bixuan. Sa huling pagkakataon ay binabalaan kita. Kapag binastos mo pa si Leah, ay hindi lang simpleng sampal ang matatamo mo. Su Xinghai, napakasama ng loob mo. Maging matalino tayo sa ngayon. Mag-isip tayo ng paraan para maligpit ang masamang babaeng iyan. Huwag mong intindihin ang iba. Sige, gawin mo ang dapat mong gawin. Leah, ang makatagpo ka. Ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Magpakasal ka sa akin. Ipinapangako ko sa aking buhay na sa habang buhay, maging mapayapa man ang buhay o may dumating na mga pagsubok, ikaw lang ang iibigin ko. Hindi kita pagtataksilan. Hindi kita iiwan. Hanggang sa walang hanggan. Ako. Sumasang-ayon ako. Ma, malapit na kami ni Bill. Medyo masama ang pakiramdam ko ngayon, kaya mauuna na akong umuwi. Asikasuhin mong mabuti si Bill. Sandali lang. Kailan nyo babalak? Magpakasal? Gusto ko na sanang magpakasal agad, kaya lang, sa Lunes pa. Pwedeng magparehistro sa Civil Registry. Xinghai, maraming nangyari ngayong araw. Magulo ang isip ko, kaya hindi na muna ako sasama sa inyo. Uuwi muna ako para makapag-ayos. Sige po. Lolo? Ang pagmamahal? Bakit mas matamis pa sa pulot? Sobrang nakakainis. Aray, ayoko na. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang umiyak. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magwawala. Mahusay ka talaga, Ziming. Ang galing mo sa laro natin ngayon. Dahil lang iyon sa maganda mong pakikipag-cooperate sa akin. Sabihin mo nga, Bilang magkaibigan, sa paglalaro natin ito, kailan ba tayo natalo? Pre, may maganda akong balita sa'yo. Ako, magpapakasal na ako. Kukuha na kami ng lisensya bukas. Sandali, itinihin mo talaga ito sa akin ha? Itong magiging asawa mo, saang mayamang pamilya ba siya galing? Siya? Nagtatrabaho lang siya sa hotel bilang isang waitress. Tsaka, mas matanda siya sa akin ng 20 taon. Ano? Talaga ba? 20 taon ang tanda. Kasing edad na siya ng nanay ko. Kahit sino pinapatulan mo na? Tumigil ka nga. Tunay na pag-ibig ito. Kapag nakita mo siya, siguradong mapapanganga ka sa sobritang ganda ng mukha niya. Pagdating ng oras, bawal mong agawin siya sa akin. Grabe. Hindi. Anong itsura kaya ng babaeng iyon para maakit ang ating si Young Master Su at mabulag ng ganyan? Kapag nakilala mo siya, maiintindihan mo rin. Hindi pwede. Hindi ako makapaghintay. Tawagan mo na siya ngayon din. Ipakilala mo na siya sa amin. Papuntahin mo siya rito. Bakit kailangan maghintay? Gusto naming makita kung sino ang kakaibang babaeng iyon na nanggugulo sa isipan mo. Sige, tatanungin ko siya. Bilis-bilis na. Hello, Xinghai. Hello, Xinghai. Anong ginagawa mo? Nagbabasketball ako? Gusto mo bang pumunta? Sunduin mo naman ako. Sige, may oras naman ako.
Kita na lang tayo mamaya. Darating na agad ako? Nandyan na ako agad. Sige, Sa gym tayo. Mukhang nandoon din ang anak ko para maglaro. Sakto para maipakilala ko sila sa isa't isa. mag-aalas 2 na po. Kailan ba talaga siya darating? Niloloko mo ba ako? Oo nga, darating ba siya? Tatanungin ko ulit siya. Hello, Shinghai. Mahal ko, nasaan ka na? Medyo traffic sa daan. Pakisabi na lang po sa mga kaibigan mo. Pasensya na talaga. Ayos lang. Huwag kang magmadali. Mag-iingat ka sa daan. Malapit na siya. Hello, Ziming. Hello, Ma. Nandito kami ng mga kaibigan ko sa basketball court. Hinihintay namin ang asawa niya. Sige po, sige. Siya nga pala. May picture ba si ate? Patingin naman kami. Oo nga, picture. Tingnan natin. Hahanapin ko lang. Wag na, wag na. Darating na rin siya agad? Bakit kailangan pa ng picture? Mas magandang makita siya ng personal. Sa bagay, maski paano, dapat may konting surprise. Tama. Mga pards, maniwala man kayo o sa hindi, mas kinakabahan pa ako ngayon kaysa noong una kong hinalikan ang pangarap kong babae. Tumigil ka nga riyan. Shinghai, malapit na ako. Nandito na. Mga pards, ito na ang pinakahihintay nating sandali, darating na ang tunay na bida. Pinag-aksaya mo lang ang oras ko. Magandang araw. Tanong ko lang kung ito ba ang Hall 1 ng Cyrus Stadium? Magandang araw. Nasa kabilang pinto ang Hall 1. Hall 3 ito. Kakatapos lang nito i-renovate at hindi pa ginagamit. Oh, sige po. Maraming salamat po. Ano? Kahapon lang ang nanay ko ay napag-initan ng ibang tao. Nilihim niya sa atin, siguradong may dahilan siya. Huwag mo munang sasabihin sa kaniya. May nangahas na apihin ng nanay ko, papatulan ko siya. Pare, mukhang hindi ko na mahihintay ang hipag ko. Kailangan mo ba ng tulong? Wag na. Gawin natin ito. Kapag dumating na ang hipag ko, pakisabi sa kaniya na pasensya na. Bukas, sa Civil Affairs Office, hindi kita papapahiyain. Sige, Aalis na ako. mag-ingat ka. Sige po. Ma. Anong ginagawa niyo rito? May kikitain akong kaibigan. Sino ang kalaro mo? Bakit aalis ka na agad? Kalaro ko po ang kaklase ko noong elementarya. Siya yung matabang bata noon. Naaalala niyo pa po ba? Siya ba? Oo, naaalala ko. Madalas siyang naglalaro sa bahay natin noong bata pa kayo. Tapos ay nag-aral siya sa ibang bansa. Nakabalik na po siya sa bansa. At saka bukas po, ikakasal na siya. Ma, naisip ko po sana na pumili sa koleksyon niyo ng isang item para iregalo sa kanya. Pwede po ba? Sige, pwede. Paano kung yung nabili natin noong nakaraang taon, ang Eternal Heart? Salamat po, Ma. Ikaw talagang bata ka. Bakit kailangan mo pang mahiya sa akin? Nga pala, anak, kamakailan lang ay. May nakilala akong bagong batang kaibigan. Ano kaya kung ipakilala kita sa kanya? Huwag muna siguro ngayon. May kailangan pa kaming asikasuhin ni Bill. Sige. Sige na, lakad na. Mag-iingat ka. Opo, Ma. Sino ang napahamak? Sino yung sinasabi mong hindi na okay? Ang taong iyon. Shinghai. Magandang araw po, madam. Madam. Maupo po kayo, madam. Madam. Salamat. Huwag na kayong mahiya. Ang galing talaga ng panlasa ni Young Master Su. Bilis nyo talaga, sir. Maupo ka. Tingnan mo ang sarili mo. Puno ka na ng pawis.
Hindi ba sabi niyo ay 5 kayo? Bakit parang may kulang na isa? Naagrabyado ang nanay niya, kaya kailangan niyang umuwi muna. Ganoon ba? Siya nga pala. Bukas, pagkatapos nating makuha ang certificate, saan mo gustong mag-celebrate? Kahit saan, depende sa iyo. Sige. Kailangan nyo talagang ibuhos ang inyong buong atensyon. Dapat ay hindi tayo mapahiya sa harap niya. Pero ang sister-in-law ko na yon, 40 mahigit na ba talaga siya? Hindi mo talaga mahahalata. Mukha lang siyang 30. Hindi lang siya bata tingnan. Ang lakas pa ng dating niya. Hindi siya mukhang service staff. Kung sasabihin mong CEO siya, maniniwala pa ako. Napakaswerte ni Shinghai sa kanya. Kung may ganyan din akong babae, papakasalan ko rin siya. Talaga bang ganoon siya kagaling? Malalaman mo rin kapag nakita mo na siya. Dahil kay Shinghai, naintindihan ko ang isang mahalagang bagay na sa harap ng tunay na pag-ibig, hindi hadlang ang edad at ang katayuan sa buhay ay wala talagang kuwenta. Sa totoo lang, sa nakikita kong pagmamahalan nila ay medyo naantig na ako. Ano kaya kung batiin na natin sila ng maaga? Sige ba? Halika, batiin natin si Young Master Su. Sana ay magsama kayo ng panghabang buhay at magkaroon na kayo agad ng supling. Yehey! Mas maaga pa silang dumating kaysa sa atin. Ibig sabihin niyan, mabubuti ang iyong mga kaibigan at silang lahat ay totoong masaya para sa iyo. Sila, tapat din silang nagagalak para sa iyo. Leah, gagawin kitang sa mundong ito ay pinakamahalaga at pinakamasayang babae. Salamat, naniniwala ako sa katapatan mo. Pero ngayon, may isa pa akong lalaki na inaalala. Meron ka pang ibang taong gusto? Sino siya? Isang batang gwapong lalaki. Mas bata pa sa iyo ng ilang buwan. Nag-aalala ako na baka hindi niya matanggap ang tungkol sa ating kasal. Kayo ba? Ang inyong ugnayan ay... Ano bang pinag-iisip mo? Ang tinutukoy ko ay ang anak ko. Anak mo? Wala yung problema. Mature at responsable ako, hindi ako pahuhuli sa kahit na sinong mga lalaking kasing edad mo. Sa darating na panahon, aalagaan kong mabuti ang iyong anak. Ituturing ko siyang parang sariling anak. Talaga? Pangako ko iyan. Ang iyong anak ay ituturing ko sa hinaharap bilang tunay na anak. Anong gusto niya? Marangyang sasakyan? Mga mansyon? Bibilhin ko lahat iyon para sa kaniya. Ang ating anak ay hindi nagkukulang sa pera, ang kulang sa kaniya ay pagmamahal ng isang ama. Sa totoo lang, ang ugali mo ay bagay na bagay sa anak ko. Kung nagkakilala lang kayo noong nakaraang ilang taon, siguradong naging mabuti kayong magkaibigan. Hindi pwede iyon. Kung magkaibigan lang, hindi ba't magkakagulo ang posisyon natin sa pamilya? Gusto kong bigyan siya ng higit pang pagmamahal ng isang ama? Loko-loko ka talaga. Sige na, malapit na tayo. Magparehistro muna tayo. At pag-uwi, hahalikan kita hanggang sa gusto mo. Sige. Nandyan na sila. Nandyan na sila. Mga bro, formal ko kayong ipakikilala. Siya, ang aking pinakamamahal na asawa, Julia. Ma? Anak? Anak, Si Ziming ay anak natin. Ziming, simula ngayon, maging isang pamilya na tayo. Walang hiya ka. Hayop ka. Ziming, tumigil ka. Para naman tayong magkakapatid dito, pag-usapan natin ito ng maayos. Daanin natin sa maayos na usapan. Kapatid? Anong klaseng kalokohan yan? Ayos ka lang ba? Itinuring kitang parang kapatid, tapos gusto mong maging tatay ko. Ikaw, bitawan niyo ako. Talagang hindi ko alam na anak ka pala ni Leah. Pero kahit na alam ko, hindi pa rin ako susuko. Mahal namin ang isa't isa ng nanay mo.
Walang kwentang pagmamahalan yan. Bitaw. Kung itinuturing mo akong kapatid, bitawan mo ako. Hinding-hindi ko palalagpasin ang ginawa ng masamang taong ito. Ziming, magpakahinhin ka naman. Ako ang may gusto sa kanya. Wala ba kaming karapatan na mahanap ang sarili naming pag-ibig? Hindi naman sa ganoon, ma. Nang mawala si Papa, lagi kitang hinihikayat na magsimula muli. Pero ang lalaking ito, si Su Xinghai, mas bata siya sa iyo ng 20 taon. Masyadong maraming problema ang matatandang lalaki, mahihina na ang katawan, at hindi ko sila gusto. Gusto ko ng bata at gwapo. Bawal ba yon? Sister-in-law. Hindi. May punto si Auntie Shu. Ang tatay ko nga kahit matanda na, hindi ba gusto rin niya ng bata at maganda? Tumahimik ka nga. Pareho ba ang sitwasyon na yan? Bakit? Anong pagkakaiba? Kung ang mga lalaki pwedeng kumuha ng mas bata, bakit kapag babae ang gumawa, parang may mali agad? Ano ba? Anak, ikaw na rin ang nagsabi. Kapag totoong pag-ibig ang pinag-uusapan, hindi hadlang ang edad. At siya, ang tunay kong pag-ibig. Bitiwan mo ako. Ma. Pwede ba tayong mag-usap sandali ng tayo lang? Sige ba? Noong nandoon tayo sa basketball court, gusto ko na sanang sabihin sa iyo. Ma, hindi ko lang talaga maintindihan. Marami namang mga bilyonaryo at mga bigatin sa negosyo ang nanliligaw sa iyo. Sino ba sa kanila ang hindi mas lamang sa Su Xinghai na iyon? Bakit mo ba siya kailangang piliin? Sila ba ay kasing-sing edad ng Xinghai at kasing gwapo niya? Hindi. Ma, huwag kang magpapalin lang sa itsura niya. Ito, ang batang iyon, maliban sa pagiging gwapo, wala na siyang silbi sa iba pang bagay. Siya, suwail siya at mapagmataas. Basta, hindi talaga siya mabuting tao. Paano mo naman nasasabi iyan tungkol sa sarili mong matalik na kaibigan? Simula ngayon, hindi ko na siya kaibigan. Anak, maging tapat ka sa akin. Hindi mo ba matanggap ito dahil sa edad niya o dahil kaibigan mo siya? Ako, Ziming, kapag kasama ko si Xinghai, gaan sa loob at talagang masaya ako. Hindi mo ba nais na maging masaya ang iyong ina? siyempre naman po. Gusto ko siyempreng maging masaya ka habang buhay, ma. Kung ganoon, dapat ay suportahan mo ako. Suportahan mo ang iyong ina. Sige na? Naintindihan ko na. Tapat kitang binabati. Sana ay manatili kang masaya. Pero hinding-hindi sa piling ni Su Xinghai na walang hiyang iyon. Anak ko, mula ngayon, tayong tatlong magkakapamilya. Mamuhay tayo ng maayos dahil iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Bumalik na tayo. Baka mainip sila sa paghihintay. Ziming, bilisan mo, sumunod ka na. Hindi ba naghanda ka na ng mga kuwitis? Oo. Handa na ang lahat. Saan ka pupunta? Kailangan kong maghanap ng taong makakapigil sa kanila. Tara, bilis. Magpakuha tayo ng litrato bilang alaala. Sige po. Nasaan na si Ziming? Ikaw pala. Bahagi ito ng aking koleksyon na hindi ko basta-basta inilalabas para sa kahit sino. Sa totoo lang, hindi kita gusto. Pero ang mama ko ay ikakasal na sa kaibigan ko. Para sa kaligayahan niya, wala akong magagawa kundi lumapit sa iyo. Ano? Ikakasal na ang mama mo?
Sa kaibigan mo pa? Oo. Mas bata pa siya sa akin ng ilang buwan. Hindi ko akalaing makuwela ka pala. Pero hindi ko hahayaan na paglaruan mo ang aking reyna. Hindi ka naniniwala? Ang ibig kong sabihin, hindi siya sasama sa kaibigan mo. Gusto niya, ang mga matanda at seryosong lalaki. Tingnan mo na lang ito. Anong nangyari? Bakit nagkaganito? Sabi ng nanay ko, mas gusto raw niya ang malakas at mas bata sa kanya. Hindi raw niya gusto ang mga matatandang puro na lang sakit ang dala. Wala naman akong sakit ha. Nangangabayo ako at nagdidiem. Ang katawan ko ay hindi huli sa mga kabataan. Alam ba iyon ng nanay ko? Ito ay. Hindi ko pa nasasabi sa kanya. Iyan nga ang problema. Dapat ay ipakita mo ang galing mo sa harap ng diyosa mo, katulad na lamang ng pagpapakitang gilas ng isang paboreal. Dapat ay makuha mo ang atensyon niya. Sigurado ka ba? Kaibigan, para sa iyo at para na rin sa kaligayahan ng nanay ko, ipakita mo na sa kanya ang lahat ng kaya mong gawin. Reyna, kapag dumating na ang totoong panganib, malalaman mo rin na ang pagiging bata at gwapo ay walang kayang lutasin na problema. Sa huli, itong matandang ito pa rin ang mas maaasahan mo. Shinghai, kung ayaw pa rin talaga, ay iwanan na natin. Hintay mo muna ako. Matatapos na rin ako agad. Anong tingin mo? Maganda ba? Maganda ka sa kahit anong suotin mo. Pero, mukhang masyadong masikip ang damit na iyan. Magpalit na lang kaya tayo. Sige po, susunod ako sa'yo. Maganda ba ito? Ang ganda nga. Mas maganda ito kaysa sa kanina. Su Shinghai, walang hiya ka? Nabuntis mo ang kapatid ko? Tapos nandito ka pa at nambubudol ng ibang babae. Sumama ka sa akin at humingi ng tawad. Maling tao po yata ang hinahanap nyo? Hindi kita kilala. Anong ginagawa mo? Kung hindi ka lang mahal ng kapatid ko, malamang ay matagal na kitang tinapos at pinagbayaran at nagagawa mo pang magpanggap habang lumalandi sa ibang babae. Leah, hindi ko siya kilala. Hindi ko rin kilala ang kapatid niya. Wala akong ginawang anumang mali laban sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Nagawa niyo pa talagang maglambingan? Hindi niyo ba ako nakikita? Medyo may edad na siya, pero may dating pa rin. Kaya naman pala na humaling ang batang ito. Pero sasabihin ko sa iyo, Miss, ang lalaking ito ay hindi mabuting tao. Sabi ng asawa ko, hindi kanya kilala. Umalis ka na ngayon, kung hindi ay tatawag ako ng 911. Tatawag ka ng pulis? Inagaw mo ang lalaki ng kapatid ko. Ang lakas din ng loob mo. Kung kailangan mo ng lalaki, ako na ang bahala sa iyo. Bitawan mo ako. Sumama ka na sa akin at pasasayahin kita gabi-gabi. Bitawan mo siya. Ayoko nga. Hindi lang ako papayag, papanoorin mo pa kung paano ito mangyayari. Bakit? May magagawa ka ba? Pagbabayarin kita. Hoy, bata, mukhang may ibubuga ka. Sabay-sabay kayong lumusob at tapusin siya. Kamusta ka? Maayos ka lang ba? Maayos lang ako. Hindi ko akalain na napakagaling mo pala. Siyempre naman. Kampiyon ako sa sanda. Walang silbi. Kahit ganito kasimpleng bagay, ay hindi nyo magawa ng tama.
Mukhang kailangan ko pang ako mismo ang kumilos. Magsalita ka? Sino ang nag-utos sa iyong pumunta rito? Hoy, bata! Sa tingin mo ba dahil marunong kang lumaban ay magaling ka na? Kilala mo ba kung sino ako? Ayaw mong magsalita, ha? Pwes, parurusahan kita hanggang sa aminin mo ang totoo. Huminto ka. Tigil. Bitawan mo siya. Ikaw pala ang mastermind sa likod nito? Oo. Talagang hindi kita gusto, iyong mga gwapong lalaki na tulad mo na umaasa lang sa pagiging bata, pugitong itsura at malakas na katawan para mangakit ng mga disenteng may bahay. Nagtatago ka pa ng pagkakakilanlan mo, kitang-kita naman na hindi ka mabuting tao. Ang dami mong satsat. Ngayong araw, magkaroon tayo ng isang tunay na laban ng mga lalaki. Nagukunwari ka lang. Gusto kong makita kung sino ka ba talaga. Bill, Kilala mo siya? Siya si presidente ng Tesla at kaibigan ko siya sa loob ng maraming taon. Ito ay... kaya, ang lahat ba ng ito ay plano mo? Makinig ka muna sa paliwanag ko. Ang ibig kong sabihin. Tama na. Palagi akong naniwala na isa kang kagalang-galang na lalaki. Hindi ko akalain na napakababa pala ng iyong pagkatao. Ginagawa ko ang lahat ng ito para lang sa'yo. Sa mga kabataang katulad niya, ang pag-ibig ay parang bugso lang ng emosyon, mabilis dumating at mabilis din itong mawawala. Ang inaalala ko lang ay, baka masaktan ka lang. Hindi iyan sapat na dahilan para sirain mo ang relasyon namin. Sa buhay ko, wala kang karapatang pakialaman ako. Wala akong balak pakialaman ang iyong kalayaan, pero alam mo naman na ang pagpapakasal ay hindi lang desisyon ng isang tao. Hindi mo na kailangang ituro ang mga bagay na iyan sa akin. Ayaw ko lang na magsisi ka sa huli. Hindi mo nakikita ang katotohanan, ngunit malinaw ito sa ibang tao at ang kasabihang iyan ay itinuro mo rin sa akin noon. Anong ibig mong sabihin? Pumunta ba sa'yo si Ziming? Hindi. Ang lahat ng ito ay sarili kong desisyon. Palaging nagmamalaki si Bill na isa siyang ginoo. Kung hindi siya pinuntahan ni Ziming, hindi siya gagawa ng ganitong kaisip batang bagay. Hay, marahil, ito na talaga ang kapalaran ko. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang ako nagkagusto sa isang lalaki. Pero bakit pa sa kaklase ng anak ko? Leah, anong nangyari sa'yo? Hanggang dito na lang ito, pero siguraduhin mong hindi mo na ito uulitin. Alis na tayo. Sige po. Pasensya na. Sa tingin ko, nasira ko ang lahat. Hay, talaga bang ginawa ito ni Ziming para sa akin at nagmakaawa pa kay Bill? Marahil, masyado ba akong nagiging makasarili? Ano bang iniisip ko? Sobrang mahal niya ako. Paano ko kaya sasabihin sa kaniya na makipaghiwalay nang hindi ko siya nasasaktan? Iniisip mo ba si Ziming? Iniisip ko, mula noong bata ka pa, mayroon ka bang pangarap na gustong-gusto mong matupad? Oo naman. Ang pinakamalaking hiling ko ngayon ay ang makasama ka sa harap ng altar at tumandang kasama ka. Binibiro lang kita. Sa totoo lang, mula noong bata pa ako ay pangarap ko ng maging gaya ng bida sa pelikula na gumagawa ng palayok kasama ang mahal ko. Pati pala ang pangarap niya ay kapareho ng sa akin. Halika, samahan mo akong gumawa ng palayok. Sige.
Naaalala mo pa ba? Noong bata ka pa, tuwing nalulungkot ka, isinasama ka ni Papa para maglaro ng clay dito? Pa, hindi na ako isang bata. Sinong matanda ang naglalaro pa nito? Sino ang nagsabi na kapag malaki na, ay hindi na pwedeng maglaro? Tingnan mo, ang saya nilang tingnan. Kuya Shinghai? Leah, Pa, ang masamang babaeng iyan, inagaw niya sa akin si Kuya Shinghai. ano? Pa, tumawag ka ng mga tao rito. Gusto kong ipahiya sa harap ng lahat ang babaeng iyan para makita ko kung makakatawa pa siya. Kapag ginawa mo iyan, ay mas lalong maiinis sa iyo si Su Xinghai. Wala akong pakialam. Gusto ko siyang mapahiya sa harap ng lahat. Kahit pagbitbit ng sapatos ko ay hindi bagay sa isang serbidorang iyan, bakit siya dapat maging masaya? Bakit niya nagawang agawin ng lalaki ko? Alam mo ba kung bakit ayaw sa iyo ni Su Xinghai? Dahil bukod sa pagiging masama, ay napakabobo mo pa. Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba kung sino-sino ang mga nanliligaw sa kanya? Hindi ba't isa lang siyang mahirap at baduy na, manggagamit na matandang babae? Sino pa ba siya? Kaya nga sinabi kong bobo ka. Hindi mo man lang alam kung sino talaga siya, pero kung makaasta ka ay wagas. Sinasabi ko sa'yo, Shen Bixuan, kahit sa kalingkingan ni Shulia ay hindi ka uubra. Pa, masyadong mataas ang pagtingin niyo sa kanya. Huwag niyong sabihin gusto niyo ang matandang babaeng iyan. Oo. Gusto ko siya. Ilang dekada ko na siyang gusto. Mahal na mahal ko siya. Tutulungan kita, anak. Pero hindi sa ganitong paraan. Talaga po? Salamat po, Pap. Siyempre, ikaw kaya ang pinakamamahal kong anak. Napakaganda. Masaya ka ba? Masaya. Nagustuhan mo ba? Nagustuhan ko. Paborito ko talagang manood ng fireworks. Ang ganda talaga. Alam ko yon. Alam mo, ikaw ang naghanda ng mga fireworks na ito. Alam ko rin na ayaw mong malungkot si Ziming, kaya balak mong makipaghiwalay sa akin, pero hindi mo alam kung paano sisimulan. Shinghai, Sa totoo lang, hindi ko talaga gusto ang maglaro ng putik at hindi ko rin gusto ang manood ng fireworks kahit na napakaganda nila. Hindi naman sila nagtatagal. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Kailangan mo lang malaman na mahal kita at mamahalin kita habang buhay. Hindi kita pahihirapan. Ako na ang kusang aalis. Pero hindi ito pagsuko. Ito ay para lamang sa isang mas magandang bukas. Lalo pa akong magsisikap para makuha ang tiwala ni Ziming. Pagdating ng araw na yon, babalik ako para sa iyo. Anak, nandito. Pa? Bakit may oras kayo ngayon na ilibre ako? Simula nang hawakan mo ang grupo, tayong dalawa, matagal na nating hindi nagawa ang mag-usap ng maayos. Halika, uminom muna tayo. Pa, ito ba ay dahil kaklase niyo si Leah? Kaya tutol kayo sa aming pagsasama? Naiintindihan ko. Mabuting babae siya. Mayroon siyang natatanging alindog na nagpapaakit at napapamahal sa kahit sino. Pero kayo, sa totoo lang ay magkalayo ang estado niyo. Pa,
Ang hindi maintindihan ng iyong papa ay, bata ka pa at mayaman, matagumpay sa iyong karera, at mayroon ka pang guwapong itsura, sinong klaseng babae ba ang hindi mo mahahanap? Pero bakit kailangan pang mapunta ang loob mo? Kay Leah? Pa, nagmahal na ba kayo? Pag-ibig? Dati, mayroon naman. Kapag gusto mo ang isang tao, mapipigilan mo ba ito? Kung mapipigilan mo, ibig sabihin ay hindi iyon tunay na pagkagusto. Kaya po, naiintindihan nyo na ba? Sa totoo lang, ang iyong papa ay hindi tumututol na magsama kayo. Kaso, ang mama mo ay, hayaan na. Huwag na nating pag-usapan siya. Halika, uminom muna tayo. Pa? Pwede po bang magtanong? Sige ba? Si Leah noon. Anong klaseng tao po siya? Si Leah. Napakaganda niya. At may mahiwagang katangian. Siya ang pangarap ng lahat, ang tinitingalang perpektong diyosa, at ang ating tanging mahal habang buhay. Hindi mabilang ang mga nanliligaw sa kanya. Para makuha ang puso niya, ginawa na namin ang lahat ng paraan. Pero siya, parang siyang isang malayang hangin na walang sinumang makahuli. Kung ganoon, sino ang pinakasalan niya sa huli? Halika, uminom muna tayo. Si Leah. Siya ang nag-iisang anak sa pamilya. Isang beses, nagbibiro niyang sinabi, kung mahal niyo talaga ako, magpaampon kayo sa pamilya ng pamilyang Shu. Kaya? Oo, sumuko ako. Anak, hangang-hanga ang tatay sa'yo. Kaya mong ibigay ang lahat alang-alang sa pag-ibig. Kung mayroon lang ako ng tapang mo noon, hindi sana humantong sa ganito. Tay, kung sasabihin ko bang pareho tayong malas sa pag-ibig, gagaan ba ang pakiramdam niyo? Tumigil ka nga. Huwag mong pagbiruan ng tatay mo. Pa, ano ba ang inilagay mo sa alak na ito? Anak, huwag kang magagalit kay Papa. Hindi ko lang talaga matatanggap na ikaw at si Leah ay araw-araw na nagpapakitang gilas ng pagmamahalan sa harap ko at ang makitang tinatawag niya akong papa. Dahan-dahan lang. Ang init. Si tita ay ginawa ang lahat para sa iyo. Talagang ibinigay niya ang lahat ng pagsisikap. Ngayon, nasa iyo na ang diskarte. Salamat po, tita. Kapag nakasal na po ako sa pamilyang Su, pagsisilbihan ko po kayo ng mabuti. Anak, patawad. Sana ay maunawaan mo ang ginagawa ng iyong ama para sa iyong kabutihan. Huwag kang magpanggap na mabuting tao riyan. Alam ko naman kung ano ang tumatakbo sa isip mo. Hindi ba't ayaw mo lang na si Shulia ay tawagin kang biyanan? Ikaw, talagang wala ka sa katwiran. Ako ba talaga ang walang katwiran? O baka naman guilty ka lang? Sabihin mo nga akin, hindi ba't gusto mo rin siya? Ako, ang mapangasawa ka ay isang napakalaking malas sa buhay ko. Walang matino sa mga lalaki. Xuan, mula ngayon, bantayan mong mabuti si Shanghai. Huwag mong hayaang magaya siya sa kaniyang walang silbing ama na buong araw na nag-iisip ng ibang babae sa labas. Sisiguraduhin ko pong babantayan ko si Kuya Shanghai. Sige, simulan na natin. Sige, umpisahan na natin. Kuya Shanghai, akin ka na. Ang matandang babaeng yun, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Tabi. Huwag. Lumayo ka. Tama. Maging mas sweet pa kayo. Lumapit pa ng kaunti. Tanggalin ang suot. Tama, ganyan nga.
Julia, tanggapin mo na ang totoo. Isa ka lang namang matandang babae na wala nang may gusto. Hindi. Ayoko. Lumayo kayo. Wag. Bakit siya nagising? Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Bilis, habulin niyo siya. Naiintindihan ko. Julia, gumising ka na sa katotohanan dahil isa ka lang matandang babaeng walang nagmamahal. Sushinghai, ito ba ang sinasabi mong mamahalin mo ako habang buhay? Lia, Ano? Pumunta si Mama sa lumang bahay? Hindi ba't karaniwan, tuwing anibersaryo lang ng pagkamatay ni Papa siya bumabalik doon? Bantayan mo siyang mabuti? Papunta na ako. Lia, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hiwalay na tayo. Wala na akong pakialam sa mga nangyayari sa'yo. Ang mga nangyari ay hindi kung ano ang iniisip mo. Ako at si Shen Bixuan. Ang tao sa larawang ito, hindi ba ikaw ito? Oo, pero dahil iyon sa tatay ko. Ayaw kong makinig. Ayaw kong makinig sa iyo. Lia, Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako sa'yo. Batang Panginoon, nandyan po ang ginang sa loob. Nandito rin po si Young Master Su. Bakit nandito rin si Su Xinghai? Hindi ba't naghiwalay na sila? Lia, kailanman ay wala akong ginawa na ikasisira ng tiwala mo. Na kahit na sa aking sariling buhay ay isinusumpa ko. Itigil mo na iyang pagpapanggap mo. Wala nang pag-asa sa atin. Lia, Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pang muli. Ayaw na kitang makita pang muli. noong huling tumalbog ang epekto ng gamot, mukhang pagkahulog ko sa tubig lang ito humupa. Hindi ko na kayang pigilan. Magpapaliwanag na lang ako sa kanya mamaya. Lia, kailanman ay hindi kita niloko kahit sa isang salita lang. Sushinghai, ano na namang gagawin mo? Tulungan mo ako? Hindi ako marunong lumangoy. Niloloko mo na naman ako. Umahon ka na riyan. Sushinghai? Sushinghai, wag mo akong takutin. Naniniwala na ako sa iyo, okay? Umahon ka na. Wag mo akong takutin ng ganyan. Sushinghai. Shinghai. Shinghai. Baliw ka. Talagang baliw ka na. Lia, mahal kita, magtiwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Naniniwala ako sa iyo. Kahit ano pa ang sabihin mo, maniniwala pa rin ako sa iyo. Kung ganoon, sabihin mong mahal mo ako? Mahal kita. Bakit mo ginawa ang kalokohang ito? Hindi mo ba kayang makipag-usap ng maayos? Sabihin mo sa akin kung bakit naisipan mong tumalon? Tinatakot mo ako, tinatakot mo talaga ako. Hindi na ako makikipag-away, ayaw mo ba niyon? Huwag mo nang uulitin ang ganoong bagay. Huwag mo akong iwan na mag-isa. Ma! Tama na. Malamig ang tubig, umakyat ka na po rito. Ziming, alam kong ayaw mo para sa akin na makasama siya. Pero noong nagkasama kami ng tatay mo noon, ay para lamang mabigyan ang pamilyang Shu ng tagapagmana. Ngayon, nais ko lang mabuhay para sa sarili ko kahit minsan. Magpapakasal ako sa matalik mong kaibigan. Ngayong araw, gusto ko namang mabuhay para sa aking sarili. Ipapakasal ko ang aking sarili sa matalik mong kaibigan. Sige, pumapayag na ako. Hindi pa ba sapat yon? Ma, halika na rito dali.
Ma, wag mo na ulit-uulitin ang ganito. Basta magsabi ka lang, susundin po kita. Ikaw, kapag sinubukan mong saktan ang damdamin ng mama ko, lagot ka talaga sa akin. Pangako po, pare. Magkakapamilya na tayo ngayon. Pare pa rin ba ang tawag mo? Anak. Pre. Kaibigan, simula ngayon, may kanya-kanya na tayong turingan. Ma, Tara, magpalit muna po tayo ng damit. Umuwi ka na muna. Huwag mong istorbuhin ang aming panahon para sa isa't isa. Lia. Tila ba? Hindi pa rin ni Ziming masyadong matanggap ito. Ayos lang yan. Sa paglipas ng panahon, masasanay rin siya. Kung ganoon, kailan ba tayo magpapakasal? Kung kailan mo gusto, kahit kailan ay pwede. Gawin nating 3 araw mula ngayon sa ganitong paraan. Mayroon tayong sapat na oras para ipaalam sa mga kaibigan at kamag-anak. Kasi ako, kahit 1 segundo ay hindi na makapaghintay. Sige, ipapamahagi ko na agad ang mga imbitasyon ngayong gabi. Gusto kong malaman ng buong mundo at makuha ang kanilang pagbati. Senyor, General, mahal na hari. Ano? 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 Ikakasal na siya. Ikakasal na si Julia. Magpapakasal siya sa isang batang hilaw at walang alam? Anong gusto mong gawin? Siyempre, magsama-sama tayo, gagawin ang lahat para paghiwalayin sila. Kaya kong magbigay ng walang limitasyong pondo. Kaya kung kumbinsihin ng Kongreso, ako ang kikilos mula sa loob. Kaya ko kayong bigyan ng anumang suportang kailangan nyo. Kapag nagtagumpay tayo, kung sino ang mapipili ng ating Diyosa, Diyan na natin susubukan ang galing ng bawat isa. Ayos. Ipagdiwang natin ang pagtatag ng alyansa ng mga tinitingalang lalaki. Walang sino man sa mundong ito ang makakapigil sa atin. Nay, Bagay ba sa akin? bagay po. Kayo ang pinakamagandang bride at kayo rin ang pinakamagandang nanay. Napakabulero talaga ng anak ko. Sulit ang lahat ng pag-alagang ibinigay ko sa iyo sa loob ng maraming taon. Mag-aalas na, labas na po tayo. Ang batang si Shinghai, siguradong inip na yon. Sige. Nasaan na si Su Shinghai? Ikakasal ang nanay ko sa kanya, tapos mahuhuli siya. Lolo, nasaan po si Shinghai? Hindi ko pa rin siya makontak. Paano kaya kung subukan ko uli siyang tawagan? Anong nangyayari? Hindi ko alam. Hindi ba dapat ngayong araw ang kasal ng nanay ko? Hey, baka naman mayroong bagay na nakapag-antala sa kanya. Hao Min, kailan ang huling beses mong nakausap si Shinghai? Kailan iyon? Ma, sa ganitong sitwasyon, pinagtatanggol mo pa rin siya. Pinaglaruan lang ng anak ko ang nanay mo, at seryoso ba talaga kayo? Hindi na siya. Darating pa. Ang matandang babaeng ito, hindi man lang tumingin sa salamin, ambisyosa, pang mapabilang sa mayaman. Ngayon ayan na, ang lalaking mapapangasawa ay hindi talaga darating. Tignan natin kung paano siya didiskarte sa kahihiyang ito mamaya. Tama. Ito ang tinatawag na napako sa sariling plano. Sobrang nakakahiya na ito.
Naririnig mo ba? Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Isa ka lang basura. Kaya huwag ka nang magpakita para mandiri sa iyo ang mga tao. Ikaw. Umalis na tayo. Hindi na matutuloy ang kasal. Para wala nang isipin ang mga nagmamagaling diyan. Pero, sige, umalis na kayo. Kung talagang may dangal kayo, huwag na kayong manatili dito sa amin sa pamilyang Su. Ano bang pinagsasabi mong walang kabuluhan? Bakit naman naging walang kabuluhan iyon? Sinabi na sa akin ni Shinghai na siya ay matagal nang nagsawa. Sa isang matanda at pangit na serbidora, dapat ka na lang bumalik sa paglilinis ng kubeta. Tumahimik ka. Ay naku, Dad. Wala ring saysay ang pagkagalit nyo. Ang katotohanan ay nasa harap nyo na. Kung talagang mahal siya ni Shinghai, matagal na siyang nandito. Hanggang sa oras na ito ay hindi pa rin siya nagpapakita. Hindi ba iyon na ang pinaka-ebidensya? Sapat na ebidensya? Kapag nagsalita ka pa ng isa, lumabas ka. Dad, bakit niyo po kinakampihan ng ibang tao kaysa sa amin? Ang hindi pagtuloy ng kasal kay Shinghai ay isang magandang balita. Sa itsura niyang iyan, hindi siya karapat-dapat para sa anak ko. Ma, darating siya. Ganoon ba? darating siya. Siguradong darating siya. Kilalang kilala ko siya. Shinghai, hinding-hindi siya taong traidor. Kayong dalawa ng anak mo ay talagang wala kang kahiyahiya sa sarili. Ganito na ang nangyari. At gusto mo pang pakasalan ng anak ko ni hindi mo tinitingnan kung ano ang halaga mo. Anong panggugulo ang ginagawa mo? Lumayas ka sa pamilyang Su. Itong si Elder Su ay sobrang unfair. Hindi niya tinutulungan ang sariling manugang, sa halip ay ibang tao pa ang tinutulungan. Walang silbi kahit tulungan siya, dahil ang mismong groom ay ayaw namang pumunta. Ito ba ay pilitang kasalan? Napakawalang hiya ng babaeng ito. Kung ako ang nasa kalagayan niya, kanina pa ako nagtago, may mukha pa siyang humarap dito. Magsilayas kayo. Dito sa aking pamilyang Su, hindi welcome ang mga tsismoso. Xiaoya, huwag kang makinig sa kanilang mga walang kwentang sinasabi. Shinghai ay aking apo. Alam ko kung anong ugali niya. Kilala ko siya. Siguradong mahal ka niya. Tungkol sa kung bakit hindi siya nakapunta, siguradong nagkaroon siya ng problema. Huwag kang mag-alala. Sa oras na makita ko siya, siguradong papatawan ko siya ng mabigat na parusa at paluluhurin ko siya para humingi ng tawad sa iyo. Naniniwala ako sa kanya. Nag-aalala lang ako ngayon ay hindi ko alam kung anong problema ang hinarap niya. Su Shinghai, malapit na siyang dumating. Excited na ako dito. Julia, malalaman mo rin kung anong klaseng lalaki ang iyong pinili. Su Shinghai, narito na. Paumanhin po, Lolo. At nahuli ako ng dating. Kayo ba ni? Maligayang pagdating po sa inyong lahat. Sa kasal namin ni Beb, Shen Bixuan, narito tayo ngayon sa aming pag-iisang dibdib. Sa inyong kasal? Paano naman ako? Ano na lang ako sa'yo? Ikaw ba? Siguro ay isa ka lang. Panandali ang dumaan sa buhay ko. Panandalian lang? Nakalimutan mo na ba lahat ng mga ipinangako mo sa akin noon? Sino ba naman ang hindi magsasabi ng mabulaklak na salita kapag nagmamahalan? Ikaw lang itong uto-uto na naniwala sa akin. Sinasabi ko sa'yo ng malinaw. Kahit kailan ay hindi kita minahal. Hindi mo. Ako minahal? Tama? Dahil si Shen Bixuan lang ang tanging laman ng puso ko. Hindi maaari. Nagsisinungaling ka dahil ang mahal mo talaga ay ako. Mahalin ka? Karapat-dapat ka ba? Tingnan mo muna ang sarili mo. Sa tingin mo ba ay bagay tayo? Isa ka lamang pasado sa panahong serbidora lamang. Habang ako ay ang kagalang-galang na presidente ng Su Group. Isa ka lang namang pampalipas oras na babae. Huwag ka nang managinip ng gising. Hindi iyan totoo. Shinghai, mayroon ka bang problemang pinagdadaanan? Sabihin mo sa akin ang totoo. Matutulungan kita. Hoy, matandang babae. Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin matanggap ang katotohanan? Kami ni Kuya Shinghai, ang pantay sa estado, kami ang tunay na itinadhana. At ikaw naman,
ay naging hamak lamang na laruan niya noong siya ay nababagot. Shinghai, sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa ganyang kababaw na kasinungalingan? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Mayroon bang pumupuwersa sa iyo na sabihin iyan? Walang pumupuwersa sa akin. Ang lahat ng ito ay sarili kong kagustuhan. Kailanman ay hindi kita minahal, hinding-hindi. Umalis na kayo! Wala kang hiyang hayop ka. Ano ang tingin mo sa nanay ko? Hindi pa ba malinaw ang mga sinabi ko? Sabi ng lumayas na kayo! Ziming, tumigil ka. Ma, huwag niyo po akong pigilan. Parurusahan ko talaga ngayong araw ang walang utang na loob na lalaking ito. Ikaw, ang mapilit na lumalapit sa mama ko at ngayon sasabihin mong hindi mo na siya mahal? Ikaw, nagdala ka pa ng ibang babae para hiyain siya. Sinabi ko na sa iyo noon pa, kapag hinayaan mong mabalisa ang mama ko, hinding-hindi kita mapapalampas. Ziming, tigil na. Huwag mo na siyang saktan. Ma, sa kabila ng lahat, pinoprotektahan niyo pa rin siya? Nagitiwala ako sa lalaking pinili ko. Alam kong hindi niya ito magagawa sa akin. Su Shinghai, simula ngayong araw, putol na ang ugnayan nating dalawa. Ma, tayo na. Sandali. Iniwan niyo si Kuya Shinghai na ganito ang lagay tapos aalis na lang kayo? Papa, hindi natin sila pwedeng paalisin. Tumahimik ka. Kagagawan niya ang lahat ng ito. Leah, ngayong nakita mo na ang tunay niyang kulay, mabuti na rin iyan para sa'yo, para hindi ka na magsisi sa huli. Kahit na ang lahat. Nang nakikita ko ngayon ay nagsasabing totoo ito, naniniwala pa rin ako sa kutob ko. Ang ginawa mo, siguradong may mabigat kang dahilan. Siguradong mayroon kang dahilan kung bakit kailangan mo itong gawin. Kaya, hihintayin kita lagi. Hanggang sa dumating ang araw na handa ka nang magpaliwanag sa akin. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin sumusuko, di ba? Kuya Shinghai, sabihin mo sa kanya, nabuntis ako. Tama ang narinig mo? Dinadala ko sa sinapupunan ko ang magiging anak ni Pamilyang Su. Ano ba ang laban mo sa akin? Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi maaari. Impossible iyan. Hindi ako naniniwala. Ayokong maniwala. Shinghai. Niloloko lang niya ako, di ba? Hindi ako makapaniwala na sa ganyang klaseng babae ka sasama. Tama ang sinabi ni Bixuan. Magkakaanak na kami. Hindi ako naniniwala. Tignan mo ang mga mata ko. Tignan mo ako sa mga mata ko. At ulitin mo ang sinabi mo. Nakakairita ka na. Gusto mong malaman kung totoo o hindi, di ba? Sige, sasabihin ko sa'yo. Tignan mo ito. Kayo. Ma, isang basura lang si Su Shinghai. Hinding-hindi siya nararapat sa pagmamahal mo. Su Shinghai. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Gusto kong ikaw mismo ang magsabi sa akin. Totoo ba ito? Totoo ba ito? Ma, nasa harap mo na ang katotohanan, hindi ka pa rin naniniwala? Masama siyang tao. Dahil sa akin, handa ka pa ngang mawala? Hindi ako naniniwalang ang taong handang samahan ako hanggang sa huli, ay bigla na lang sa isang gabi ay magbabago ang puso. Kung hindi mo mapapaalis at mapapalayo si Shulia, pagkatapos nito, ay maghanda ka nang mawala siya. Hindi mo ba nakikita ang nangyayari? Tingnan mo ako. Tumingin ka sa akin, Su Shinghai, tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa mga mata ko. Ang dinadala niyang bata. Iyo ba talaga iyon? Kung hindi ka magsasalita, ibig sabihin ay hindi iyon totoo. Shinghai, mahal kita.
Shinghai, mahal kita. Naniniwala ako sa iyo. At ikaw lang ang pipiliin ko habang buhay. Maaari akong umalis ngayon, ngunit sa isang salita mo lang, babalik ako agad sa iyong tabi. Ma, pakiusap po. Huwag kayong maging ganyan. Para sa isang basurang gaya niya, hindi siya karapat-dapat, ma. Anak, masaya ako. Dahil mas higit kanino man, ay kilala ko ang lalaking pinili ko. Hindi ko na ito matagalan. Ang pinapakita nyo ay lalong nagpapatunay na ang pag-ibig ay dakila. Bill, ito na naman ba ay gawa mo? Sige na nga, aaminin ko na. Ako nga. Ako ang nag-utos sa kanya na gawin ito. Anong sabi mo? Ang lahat ng ito ay dahil sa mga plano ko. Kinuha. Ko siya. At sinabi sa kanya na kapag hindi siya lumayo sa iyo, ay magiging wala ka na. Para maprotektahan kanya, nakipagtulungan siya sa akin para palabasin ang lahat ng ito. Ano ang mga pinagsasabi mo? Hindi ko rin kayang makitang patuloy na malungkot si Diyosa. Pasensya na. Tungkol sa bagay na ito, sangkot din ako. Sige na, wala nang patutunguhan pa. Kung magpapatuloy pa ito, itigil na natin ito rito. Sige. Dahil inamin na nila ang lahat, magsasabi na rin ako ng totoo. Ang nangyayari ngayong araw ay binuo naming 5 magkakasama. Kayo. Talagang ang gagaling nyo. Dahil sa tingin namin, si Su Shinghai ay hindi karapat-dapat sa iyo. Seryoso kaming nagnanais na makuha mo ang tunay na kaligayahan. Pasensya na. Talagang humihingi ako ng paumanhin, hindi ko intensyong linlangin ka. Ang sabi nila, kapag hindi ako lumayo, ay ipapahamak ka nila. Hindi ako makikipagsapalaran. Hindi ko talaga kayang isugal ang buhay mo. Natatakot ako sa kanila. Natatakot ako na gagawin talaga nila. Natatakot ako na totohanin nila ang kanilang banta. Dahil baka hindi na kita muling makita. Ano? Lahat ba ng ito ay hindi totoo? Mabuti naman. Akala ko ay may masama nang nangyari. Leah, pakakasal ka ba sa akin? Sa habang buhay na darating, gagawin ko ang lahat para bumawi. Sa pagkakamaling nagawa ko ngayon. Sa habang buhay na darating, babawi ako sa iyo. Sa naging pagkakamali ko ngayon. Ako. Pa, nangako ka po sa akin? Na siguradong pakakasalan ako ni Brother Shinghai. Tama na. Tapos na ang laro. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Sinasabi mong tapos na? Matatanggap niyo ba ito ng ganoon lang? Basta ako, hinding-hindi ko ito matatanggap. At ikaw naman, iniisip mong pakakasalan ka ni Leah? Sino ka ba sa akala mo? Ang makasama mo ang anak ko? Ay isa ng malaking karangalan para sa iyo. Hanggang kailan ka pa manggugulo? Ang ating plano ay nabigo na. Kayo lang ang nabigo. Pero ako, hindi pa ako sumusuko. Jiahui, anong ginagawa mo? Ibababa mo ang sandata na iyan ngayon din. Ibababa ang sandata. Kapag sinubukan mong saktan siya, isinusumpa ko, pagsisisihan mo ang gagawin mo. Makinig kayong lahat sa akin nang wala akong pahintulot. Kahit isang langaw, ay hindi nyo pwedeng palabasin. Opo. Sino pa? Sino pa ang gustong humadlang sa akin? Jiahui, magpakahinahon ka naman. Huwag ka nang manakit ng ibang tao. Sige ba? Alam mo naman na, ikaw ang pinapakinggan ko. Basta't walang nanggugulo, paniguradong hindi ko sila parurusahan. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Siyempre ay, tapusin ka na. Huwag kang matakot. Sinabi ko na kapag hindi lumayo si Su Shinghai sa iyo, ay gagawin ko sa harap niya ang pagtapos sa iyo. Pero paano ko naman kayang gawin iyon sa iyo? Kaya naman, may naisip akong paraan at iyon ay ang tapusin siya. Huwag. Sino ba ang hindi tumupad sa pangako at hindi kusang lumayo sa tabi mo?
Bakit mo ba pinipilit na pahirapan siya? Tatanungin mo ako kung bakit? Hindi mo ba talaga alam? Hindi ko alam. Sa totoo lang, nagmumukha ka ng ibang tao sa paningin ko. Sige. Sasabihin ko sa iyo, noong 15 taong gulang pa ako, siniraan ang ama ko ng mga kaaway niya, nawasak ang pamilya namin at muntik na akong mawala. Ikaw, ang nagligtas sa akin, binigyan mo ako ng paraan para mabuhay at binigyan mo ako ng pag-asa at tapang. Pero bakit kailangan mo pa ring sirain ang kasal ko? Nakalimot ka na nga talaga. Nakalimutan mo na kung ano ang sinabi mo sa akin noon. Sabi mo magpakatatag ako? Na walang pagsubok na hindi malalampasan. Sabi mo mahal mo ako at sinabi mo pang magsasama tayo habang buhay. Ginawa ko lang iyon dahil baka saktan mo ang sarili mo. Tumahimik ka. Noong umalis ako, ang sabi mo sa akin, hihintayin mo ang pagbabalik ko. Pero ngayon, bigla kang ikakasal sa ibang lalaki? Alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin nang mabalitaan ko ang tungkol sa iyo? Pero ano namang magagawa ng sakit ng loob? Para makapaghiganti, itinaraya ko na ang buhay ko. Alam kong hindi kita pwedeng idamay, kaya naman, nanatili ako sa madidilim na sulok at tahimik na humiling ng kabutihan para sa iyo. Patawad? Wala akong alam sa mga ito. Ayos lang. Ayos lang talaga. Ang nakalipas ay hayaan na nating lumipas. Pero ang hindi ko matanggap, bakit? Bakit hindi mo pa rin ako pinili ngayon? Bakit mo tinalikuran ang pangako mo? At siya ang pinili mo? Imbis na ako? Bakit? Dahil ang tingin ko lang sa iyo ay kuya. Kuya? Napakagandang kuya. Nawala ako sa una mong kasal. Pero binigyan ako ng langit ng ikalawang pagkakataon. Hinding-hindi na kita ibibigay sa iba. Huwag. Jahui. Nagmamaawa ako sa iyo. Isipin mo ang tagal ng pinagsamahan natin. Patawarin mo na siya. Kung hindi. Kung hindi ay tapusin mo na rin ako. Leah? Ganyan mo ba talaga siya kamahal? Oo. Siya ang tanging mahal ko sa buhay. Kung mabubuhay siya, mabubuhay ako. At kung mawawala siya, mawawala rin ako. Sige. Susunod ako sa iyo? Pakakawalan ko siya. Anong magagawa ko? Ganito kita kamahal. Hahayaan ko siyang mabuhay? Pero kailangan kitang tapusin. Bitawan mo siya. Sabi mo mahal mo siya, di ba? Bakit mo pa siya sasaktan? Bill, yung saya nang maibalik sa akin ang lahat at ang sakit nang mawala itong muli, hindi mo yon maiintindihan. Huwag kang matakot. Pagkatapos kitang saktan, susunod agad ako sa iyo. Kung hindi sa buhay na ito, edi sa susunod. Ang makasama kang maglaho ay parang habang buhay na rin tayong magkasama. Huwag. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko dapat pinagtangkaan si Leah. Naging makasarili ako. Pakiusap, hayaan mong mabuhay si Leah. Nagmamakaawa ako sa iyo. Handa akong ibigay ang sarili kong buhay para lang sa kanya. Pakiusap sa iyo. Nagmamakaawa ako. Nagmamakaawa ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Talaga bang handa kang magpakamatay para sa kanya? Handa ako. Mabuti. Patunayan mo sa akin. Huwag. Shinghai, huwag. Huwag kayong lumapit. Huwag. Huwag. Shinghai. Shinghai, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mong gawin ito. Kasalanan ko ang lahat. Kung noong gabing iyon ay hindi kita nakilala, kung hindi ko sana masayang tinanggap ang alok mong kasal, ay hindi ka nila pipilitin ng ganito. Hindi ganoon iyon. Kasalanan ko ito? Masyado akong naging gahaman. Kung hindi sana kita pinilit, napakasalan ako. Ang lahat ng ito ngayon ay hinding-hindi mangyayari. Kaya naman, hayaan mong ako ang pumasa ng responsibilidad na ito. Huwag. Hindi mo ito kasalanan. Ako ang dapat sisihin. Leah, alam mo ba, ang makilala ka? Ang pinakamalaking kaligayahan sa buhay ko. Ako rin. Leah, pwede mo bang pangakuin ang isa pang bagay? Ano iyon? Kahit ano ay papangako ko. Tumalikod ka? Sumunod ka sa akin. Ayoko makita mo ako sa nakakaawa kong kalagayan. Huwag. Shinghai, hindi kita hahayaang ituloy iyan. Naririnig mo ba ako? Kung hindi ko kayang mawala, paano pa kaya ako magiging karapat-dapat na mahalin ka? Hindi na ako magpapakasal. Makikipaghiwalay na ako sa kanya, okay ba?
Hindi na ako pakakasal sa kanya. Sa'yo na ako papakasal. Ngayon na ako papakasal sa'yo. Nagmamakaawa ako, palayain mo na siya. Alinman sa mawala ka, o sabay kaming mawala ng babaeng ito, ikaw ang mamili? Leah, kung sakaling magtagpo uli tayo, muli tayong magsasama bilang mag-asawa. Huwag. Shinghai. Shinghai, bakit mo ginagawa ang ganitong katangahan? Inisip mo ba na kapag nawala ka, makakaya ko pang mabuhay mag-isa? Ano ba talagang gusto mong mangyari? Kahit ba ang mawala ay hindi ko pa pwedeng gawin? Huwag kang kabahan, Leah. Si Shinghai ay nakapasa na sa ating pagsubok. Simula ngayon, kayong dalawa ay makakatanggap na ng aming tapat na basbas. Pagsubok? Anong pagsubok? Ang totoo niyan, sa loob ng baril na ito, simulat sa pool, ay wala naman talagang mga bala. Walang mga bala? Kung ganoon, bakit bumagsak si Shinghai? Nawalan lang ng malay dahil sa takot. Sinabi ko na sa iyo, ang batang ito ay hindi maaasahan tulad nating matatanda. Bill. Ang binti mo. Prop lang yun. Blood pack lang ang inilagay ko noon. Kung ganoon, bakit hindi pa siya bumabangon? Siguro kailangan pa ng isang halik. Shinghai. Shinghai, totoo bang maayos ka lang? Ano ang nangyayari dito? Sinasabi niyo sa Great Siena, ang tunay na pagkakaibigan ay nakikita sa oras ng kagipitan. Ito ay para sa amin, ang huling pagsubok na inihanda namin para sa iyo. Kung handa mong itaya ang lahat, protektahan lamang si Leah, ibibigay namin sa inyo ang aming pinakataos-pusong pagbati. Paano kung umatras ako? Itago mo itong mabuti. Huwag mong hayaang gamitin ito. Hinding-hindi namin hahayaan si Leah na magpakasal sa isang lalaking walang paninindigan. Anak, mula ngayon, hindi ko na kayo hahadlangan pa. Hangad ko ang inyong walang hanggang kaligayahan. Ikaw talaga, sa susunod, huwag mo na silang guguluhin pa. Kapag nangulo ka pang muli sa kanila, hihiwalayan kita at palalayasin sa pamilyang Su. Handa na silang samahan ng isa't isa habang buhay. Paano pa ako makakatanggi? Siguraduhin mong tutupad ka sa pangako mo. Biksuan. Mula ngayon, ay hinding-hindi na. Maaaring sirain ang relasyon nila. Pero, Walang pero-pero. Sa oras na malaman ko na gumagawa ka na naman ng kalokohan, agad kong puputulin ang ugnayan natin bilang mag-ama at palalayasin ka sa pamilyang Shen. Shinghai. Sa wakas ay pwede na tayong magsama ng malaya at tapat sa lahat. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Palagi kong pinaniniwalaan na ang tunay na pag-ibig ay kayang lumampas sa edad, katayuan sa buhay, at maging sa buhay mismo. Ang nakaraan mo, maaaring wala ako doon, pero sa hinaharap mo, asahan mong sasamahan kita hanggang dulo. Kiss na yan! Kiss na yan! Kiss na yan! Kiss na yan!